Aminin natin, minsan ginusto din nating maghigante. Nakakainip kasi maghintay sa karma. Kaya kailangang ilagay minsan ang batas sa ating mga kamay. Simple lang naman kasi mag-isip ang ate. Magkatrabaho at maabot ang pangarap para sa aming pamilya niya. Matutupad na ang pangarap mo, ate. Natin, Noreen. Mga pangarap natin, ha? Gaganda na yung buhay natin mula ngayon. Makakaipon na ako para ma-develop natin yung brand natin. Pwede na akong di mag-college. Hindi, alam mo, pwede na. Magka-college ka sa ayaw at sa gusto mo. Yan na nga nagpapuman ako sa'yo. Tingnan na. Hindi siya nag-iisip tungkol sa mga ganti-ganti na yan. Sino ba kasing may time dyan? Alam mo, tayong mahihirap, masakit to. Kailangan magaling tayo lumaban sa buhay. Pero alam naman natin, hindi ganun kasimple ang mga bagay. Lahat ginawa ko para sa'yo, tapos ito lang igaganti mo sa akin? Miss Mel, pabaliwala po kayo sa akin. Please. Dahil habang nangangarap siya, may iba ring nangangarap kasama niya. Si Shari. Your dreams are powerful! Your dreams are beautiful! This is yours. Na handa ring gawin ang lahat. Gamitin mo para sa brand mo. Di ba yan naman ang pangarap mo? Pero may ibang simula pa lang, puro kahalayan na ang nasa isip. Gaya ni Eddie Imperial. Ginamit niya ang kapangyarihan para makuha ang gusto sa ate ko. At si Shari, sa halip na tulungan ng ate bilang kaibigan, hinayaan niyang mapangunahan siya ng inggit at ambisyon. Hindi pwede ko tumigil ka. Tigilan mo ko. Shari, maniwala ka naman sa akin. Sige. Sige. Pero hindi ba, Helena? Tuwang-tuwa ka kay Sir. Shari, narinig mo ba yung sinasabi mo? Hindi porket mabait yung tao sa akin, may karapatan siyang pagsamantalahan ako. Helena, paano siya mag-iisip? Ikaw lang nalang ilagay mo siya sa pedestal ng gabing yun. At paano rin ako maniniwala na hindi mo talaga nagustuhan yung nangyari? Shari, ako yung na-rape, di ba? Bakit parang kasalanan ko yung nangyari? Sa'yo nagpapaya ka? Walang naniwala sa ate ko. I'm sure ikaw ang una lumandi sa asawa ko. At ngayon nahuli ka? Gusto mo siyang siraan?